Ako at ang asawa kong si Santos Rafael, mula sa aming kasal hanggang ngayon, 7 taon na kaming magkasama. Sabi ng lahat, tayo raw ang perpektong mag-asawa sa Elite Circle na kinaiinggitan. Siya ang kinikilalang mabuting asawa, matatag at tapat. Maliban sa akin, hindi niya pinapayagang lumapit ang ibang babae. Pagod ka na. Ngunit hindi ko inaasahan. Sa araw na ito ng paglabas ko mula sa ospital matapos manganak, pinayagan niya ang bagong intern si Cruzmila maupo sa upuan sa harapan na para sa akin lamang. Dahil lang kamukha niya ang namatay niyang unang pag-ibig. 7 taon na ang nakalipas, ang unang pag-ibig ni Rafael ay sumaklolo sa kanya, siyaw-siyaw, at aksidenteng nalunod at namatay. Pakiusap, huwag kang umalis. Ito ay naging walang hanggang sakit sa kanyang puso. Huwag mo akong iwan mag-isa at hindi mabuburang peklat. Magandang araw ate, ako ang bagong assistant ni Sir Rafael at si Cruzmila ang kanyang junior sa kolehiyo. Sabi ng senior ko, susunduin daw namin kayo mula sa ospital, kaya sumabay na lang ako. Wala bang nagsabi sa'yo na ang upuan sa tabi niya ay para lang sa akin? Pero ate, si Sir Rafael ang nagpapaupo sa akin dito. Sinabi niya sa akin na uminom daw ako ng alak at mas komportable raw sa harapan. At saka ate, bitbit mo ang bata, mas ligtas sa likod. Ang bago kong high-end na gown, bakit nasa iyo? Ito oh. Ito ay pinahiram sa akin ni Sir Rafael. Kakagaling lang namin sa isang party, wala akong angkop na damit, kaya dinala ako ni Sir Rafael sa inyo para pumili. Huwag kang mag-alala ate, talagang huhugasan ko at ibabalik sa'yo, sisiguraduhin kong hindi ito marurumihan. Patay na ang unang pag-ibig ni Rafael. Kahit gaano pa kamukha si Cruzmila, peke lang siya, hindi niya kayang ilog ang posisyon ko bilang tunay na asawa. Pero, ang hayagang pagmamayabang sa kanyang mga mata ay labis na nakakasakit sa akin. Ate, malakas ang hangin sa labas, sumakay na tayo. Hindi ko papayagan na may mang-akit ng aking pag-aari. Bumaba. Bumaba. Baba. Mahal, si Mila ay uuwi na sa susunod na kanto. Pagdating niya sa bahay, pwede ka nang sumakay ulit. Sinasabi ko ito sa huling pagkakataon. Baba. Ate Liza, pasensya na. Damit. Hubarin mo. Ikaw si Miss Mila, di ba? Bilang asawa ng iyong amo at bilang VP ng kumpanya, kailangan kitang payuhan. Huwag mong pagpilitan ang hindi para sa'yo. Tandaan mo. Hurt mga baridakik. Kahit ayaw ko na, hindi pa rin ito para sa'yo. Dahil isang kanto na lang ang bahay mo, hindi na namin kailangan mag-ikot para ihatid ka. Kung gayon, umuwi na tayo. Oh, Asawa, hindi ko nasabi sa'yo kasalanan ko. Akala ko hindi pa ganun kagaling ang katawan mo, sayang lang kung hindi gagamitin. Ang ibig mong sabihin, nandidiri ka sa akin dahil nagbago ang katawan ko pagkapanganak? Hindi naman kasalanan ko kung mali ang pagkakasabi ko.
Alam mo naman hindi iyon ang ibig kong sabihin. Rafael, 7 taon na. Ito ang unang pagkakataon na pinaupo mo ang ibang babae sa aking eksklusibong upuan sa harap at sa araw pa mismo ng paglabas ko mula sa ospital pagkapanganak. Ano? Nagsawa ka na ba sa relasyong ito? Asawa, iyon pala ang ikinababahala mo, napakalaking pagkakamali. Tingin ko lang ngayong araw mahirap sumakay ng taxi sa rush hour. Nagpasabay lang ako dahil dadaan naman. Kung ayaw mo, mag-iingat na lang ako sa susunod. Ang mukha ni Cruz Mila? Na naaawa ka sa kanya, di ba? Kung hindi mo siya makalimutan. Pwede akong umalis. Nagsaselos ka lang pala. Asawa, maliwanag ang isip ko. Ikaw lang ang magiging isa sa buhay ko. Ang iba ay wala lang. Ikaw at ang anak natin ang lahat sa akin. Tingin ko lang kay Cruz Mila dahil kaklase ko siya dati, ipinapangako ko. Empleyado ko lang siya, wala kaming ibang relasyon na lampas doon. Dahil sa iyong matibay na pangako, maniniwala na lang ako sa iyo ng isang beses pa. Lumayo ka kay Cruz Mila simula ngayon. Ayaw ko nang mangyari ang katulad ng nangyari ngayong araw. Sige, susunod ako, mahal kong asawa. Ito ang espesyal mong binili na nagkakahalaga ng 5 milyon na perlas na kwintas ni Princess Diana. Kapag natanggap ni Mrs. ito na regalo para sa anibersaryo ng kasal, tiyak na matutuwa siya. Ang ganda ng kwintas na ito. Mila, anong nangyari sa'yo? Nilalagnat ka. Ayos lang po, Ginoong Santos, baka dahil sobrang lakas ng hangin. Nung naglakad pa uwi mula sa ospital kahapon, hindi ko napansin. Medyo nalamigan ako, huwag po kayong mag-alala, pangako. Hindi ito makakaapekto sa trabaho. Ayos lang. Sige, Pasensya na po, Ginoo. Nagalit yata si Ate Liza kahapon. Lahat ng ito ay kasalanan ko. ako dapat ang humingi ng tawad kahapon. Ang asawa ko ang nagpahiya sa'yo. Tama si Ate Liza. Isa lang akong trainee, normal lang na makaranas ng hirap. Kung gusto mo ito, ibibigay ko na ito sa'yo bilang kabayaran na lang. Hindi pwede, Ginoo, kung malaman ni Ate Liza, tiyak na magagalit siya. Walang problema, halika. Isuot ko sa'yo. Salamat po, Ginoo. Ginoong Santos, yung inihanda ninyo para kay Mrs. na regalo para sa anibersaryo, ibinigay ninyo kay Mila. Ano ang gagawin natin kay Mrs.? Walang problema, marami namang alahas si Liza. Hindi naman siya nagkukulang nito. Oo nga pala. Nung binili natin iyon, may libreng regalo naman, di ba? Halika, kunin mo nga yun para sa akin. Oh, Binabati namin si Liza Reyes. Nabalitaan ko na gumastos si Rafael ng malaki para makuha para sa'yo ang pearl necklace ni Princess Diana bilang regalo sa anibersaryo ng kasal. Pati ang libreng regalo ay personal na piniling pearl earrings. Ang pagmamahal na ito ay nakakainggit. Kumusta na ang kontrata? Huwag kang mag-alala, ang kontrata na 500 milyon ay handa na. Bukas, ako ay bilang kinatawan ng Korporasyong Mulan Gabi, personal na maghahatid sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Kayo ng asawa mo, ang regalo sa anibersaryo ng kasal ay sunod-sunod na sobrang mamahalin. Hindi ka pa ba naghahanda na sabihin kay Rafael ang totoo? Na ang malaking backer ng Grupo Santos, ang Korporasyong Mulan Gabi, ang tunay na may-ari ay ikaw? Si Rafael ay may pagmamalaki. Ayokong tulungan siya gamit ang grupo ng Pamilya Reyes dahil dito. Pero ngayon, ang Grupo Santos ay unti-unting nagiging matatag. Sa araw ng handaan ng 1 buwan, sasabihin ko sa kanya ang balitang ito. Sa panahong iyon, magiging 2 magandang balita. Ay di, umuwi na si Rafael kaya titigil muna ako. Bumalik ka na. mahal. 7 taon na tayong kasal, maligayang anibersaryo. Salamat, mahal.
Ano? Hindi mo gusto? Wala naman. Gusto ko lahat ng binigay mo. Sige, maliligo muna ako. Kuya, yung perlas na kwintas na binigay mo, gusto ko talaga. Salamat kuya. Sabi ng presidente, lahat ng babae ay prinsesa. Ang luha ay mahalagang perlas. Kahit nasaktan ka, dapat kang magpatuloy. Sige po, mahal kong presidente. Santos Rafael, yung perlas na dapat sa akin, ibinigay mo sa isang intern. Pero ang binigay mo sa asawa mo ay isang freebie para sa anibersaryo. Ito ba ang sinasabi mong walang relasyon? Kung gusto mo siyang protektahan, huwag kang magtaka kung hindi kita titigilan. Magandang umaga, Liza. Magandang umaga, Liza. Liza, buti naman po at nakabalik kayo. Tapos na po ba ang inyong postpartum rest? Hindi pa. May kailangan lang ako sa opisina. Kukunin ko rin yung pamparegalo sa binyag ng anak ko. Oo nga. 2 buwan kong hindi ginamit ang opisina. Maghanap ka ng mga halaman para ilagay doon. Ano? Liza, yung opisina nyo, may tao. Ate, Asawa. Hindi ka ba nagpapahinga pa pagkatapos manganak? Bakit ka napunta sa opisina? Mr. Santos. Bakit ang aking opisina ay may ganito karaming mga bagay na hindi akin? At ang aking tropeo ay nasa basurahan. Reyes, Miss Reyes, ang opisina na ito ay hindi na sa iyo. sino ang makapagpapaliwanag sa akin? Ako ay vice-presidente ng grupo, ang misis ng amo. Bakit ang aking opisina ay inookupahan ng isang intern? Bakit nasa akin ang opisina ko nasakop ng isang intern? Reyes, Ma'am Liza. Habang nasa maternity leave ka, sabi ni Ginoo Rafael, sayang naman kung walang gagamit ng opisina. At si Mila, katatapos lang niya ng malaking deal. Kaya ang opisina na ito, ibinigay sa kanya. Malapit ng manganak si Sanggol, kaya hindi ako nasa kumpanya ngayon. Pwede namang gamitin ng iba ang opisina ko. Ang opisina na ito para lang sa'yo. Hindi ko papayagang gamitin ito ng iba. Rafael? Kailangan kong makarinig ng paliwanag mo. Opisina lang naman yan. Nag-iisip lang ako na pagod ka kasi kakapanganak mo lang. Gusto kitang ipahinga ng matagal. At si Mila, katatapos lang niyang i-negotiate ang 500 milyong piso na order ng Mulan Gabi. Gusto ko siyang bigyan ng opisina. Pwede ba? Huwag ka nang magalit. 500 milyong piso sa Mulan Gabi? siya lang? Kuya, huwag kang makipagtalo kay Ate Liza dahil sa akin. Tama si ate? Intern lang ako. Hindi ka dapat sa magandang opisina. Aayusin ko na ang gamit ko, ibibigay ko na ang opisina kay ate. Pasensya na ate. Hindi ko sinasadya. Kuya, hindi ko sinasadya. Okay lang. 2 bote lang naman. Wala ka bang tama? Pasensya na. Ito ay para sa sanggol, ang alak para sa unang buwan. Anong gagawin natin? Wala na.
Liza, pagdating mo sa kumpanya, nagdulot ka agad ng gulo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinabi na ni Mila, hindi niya sinasadya. Kailangan mo bang magmukhang prinsesa? Hindi sinasadya? Ang pag-upo sa passenger seat mo, hindi sinasadya. Ang pag-ocupa sa opisina ko, hindi sinasadya. Ngayon, nabasag ang alak at larawan ng pamilya. Hindi rin sinasadya? Rafael, pinaniniwalaan mo ba ang mga coincidences na ito? 2 bote lang ng alak at 1 litrato. Nasira, okay lang. Bibili na lang ako ng bago. Bilang vice president ng kumpanya, bakit ka nakikipagmatigasan sa isang batang babae? Ako ang nakikipagmatigasan? Ang alak na ito ay inihanda ko nung buntis pa ako para sa first month celebration ng anak ko. Alam mo ba kung ilang connections ang ginamit ko para lang makuha ito para sa seremonya ng pag-iimbak ng alak? Paano mo babayaran yon? Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Bakit hindi ka na lang bumili ng 2 pa? Ate, hindi ko sinasadya. Teka, Mila, tayo ka na. Hindi na kailangan yan. Ate? Kasalanan ko, inaamin ko. Ang 2 bote ng alak, babayaran ko. Liza, sinabi na ni Mila, babayaran niya. Pwede bang maging mapagbigay ka? Wag nang magipit. Ang asawa ko. Sa harap ko mismo, pinagtatanggol ang ibang babae. At sinasabi mong magpakamature ako. Nakakatawa talaga. Sige, bayad. 5 milyon isang bote, 2 bote, 10 milyon, bayaran mo. 10 milyon. Ate, talagang hindi ko sinasadya. Kahit ibenta mo ako, wala akong 10 milyon. Rafael? Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko, hindi ko talaga kayang bayaran yan. Sobra naman yata ang 10 milyon. Sinabi naman ni Mila na babayaran niya. Pwede mo bang bawasan? Ang mapagbigay naman ni Sir Santos, 10 milyon basta na lang pinabayaan. Kaya pala binigyan ng milyong halagang kwintas ang assistant ni hindi man lang kumirap. Anong kwintas? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mila, sa simpleng 10 milyon hindi mo mabayaran. Ang kwintas sa leeg mo yung kay Princess Diana Perlas na kwintas ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Tama ba, Sir Santos? Alam mo na pala. Ano ang alam? Na ang asawa ko ang dapat ay para sa akin regalo sa anibersaryo ng kasal ay ibinigay sa isang assistant at sa kanyang asawa ay binigay ang isang libre? Liza, ang eksenang ito ngayon dahil lang sa kwintas na iyan, di ba? Pero iyon ay dahil nung araw na lumabas ka ng ospital, pinahiya mo si Mila, nasaktan siya. Kaya ibinigay ko ang kwintas na ito bilang kabayaran sa kanya, iyon lang. Iyon lang. Rafael, dapat mong malaman na hindi ako nakakatiis ng dumi sa mata. Sino ba si Mila? Karapat-dapat ba siyang magsuot ng kwintas ko? Pasensya na, ate. Hindi ko alam na napakamahal pala ng kwintas na ito. Unang beses ko palang makatanggap ng regalo mula sa iba. Sobrang saya ko. Ako at si kuya talagang walang anumang ginawang pagtataksil. Huwag mong sisihin si kuya. Kung may sisisihin ka man, ako na lang. Liza, tama na. Isang opisina lang naman at isang kwintas, di ba? Alam naman ni Cruz Mila na mali siya. Bata pa si Cruz Mila at hindi pa gaanong marunong. Ikaw ang asawa ko at pangalawang pangulo ng kumpanya. Kailangan mo bang maging ganito kalupit at kasama sa isang baguhan? Talagang sobrang bigo ako sa'yo. Tara na, malapit na dumating ang mga tao mula sa korporasyong Mulan Gabi. Isasama na kita sa labas. Ako raw ay malupit at hindi kayang tumanggap ng iba. Santos Rafael. Dahil determinado ka na ipagtanggol ang iyong kapwa estudyante, huwag mo akong sisihin kung maging matigas ako. Ang proyekto ng Korporasyong Mulan Gabi na pamumuhunan ng 500 milyon piso sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos ay kanselado.
Liza, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang mga tao mula sa korporasyong Mulan Gabi ay pinahiya si Mila sa harap ng lahat. Sabi nila umangat siya sa pamamagitan ng katawan, hindi karapat-dapat tumanggap ng pamumuhunan. At sinabi pa na ang grupo ng negosyo ng Angkang Santos ay nakasalalay sa iyo para magkaroon ng kasalukuyang posisyon. Sabi nila, nung nagpapagaling ka pagkatapos manganak may kinakasama akong trainee. Kaya't malinaw ang paningin ng masa. 'Di ba? Si Mila ay isa palang kolehiyala, nakakagraduate lang na pinagalitan ng ganito sa harap ng lahat, sino bang makakatagal. Ngayon, ayos na ang korporasyong Mulan Gabi at grupo ng negosyo ng Angkang Santos nasira ang partnership. Masaya ka na ba? Oo, masaya ako, tuwang-tuwa ako. Rafael, ito ang unang pagkakataon sa 7 taon ng kasal natin na dahil sa isang babae, nawalan ka ng kontrol at hinarap mo ako. Sa tingin mo ba sa inyong dalawa walang mali siya, walang relasyon? Liza, paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo wala namang nangyari sa amin ni Mila. Bakit kailangan mo siyang guluhin? Dahil lang ba sa isang bote ng alak isang kwintas? Rafael, hindi mo pa ba naintindihan? Hindi dahil sa bote ng alak at hindi rin dahil sa kwintas na yon. Ang mahalaga sa akin ay ikaw ang iyong ugali. Ikaw na paulit-ulit mong pinipiling ipagtanggol siya dahil lumampas siya sa hangganan nating dalawa. Rafael, sana ay walang bahid ang pagmamahalan natin. Sana ay mabigyan natin ng anak ng masayang pamilya. Pero makitid ang aking kalooban, hindi ko kayang makibahagi sa iba. Kung hindi ka maaring sa akin lang, mas gugustuhin ko pang hindi. Pasensya na, asawa. Alam kong katatapos mo lang magpagaling pagkatapos manganak, hindi maganda ang pakiramdam mo, hindi stable ang emosyon mo. Medyo abala ako nitong mga nakaraang araw, hindi ko naasikaso ang iyong damdamin, pangako. Sa susunod ay mag-iingat ako sa hangganan. Rafael, sana ito na ang huling beses natin dahil kay Mila na mag-away dahil sa taong walang kinalaman. Huwag mo na siyang pumagitna sa atin. Kung hindi, Walang kung hindi. Mahal kita at ang anak natin, hindi ko papayagang umalis kayo. Rafael, magtitiwala na lang ako sa iyo sa huling pagkakataon. Sahod at severance pay, hindi ka kukulangan ng kumpanya kahit piso. Sa bagong lugar mo, dapat alam mo kung ano ang boundaries. Dahil lahat ng kumpanya ayaw ng empleyadong may gusto sa amo. May mga tao kasi, akala nila kapag umakyat sa sanga, magiging phoenix na sila. Oo nga, hindi ba nila alam kung sino si Reyes Liza? Siya si Reyes Liza, ang prinsesa ng Angkang Reyes, tagapagmana ng grupo ng negosyo ng Angkang Reyes. Mabilis ang pag-unlad ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Si Reyes Liza ang may pinakamalaking ambag. Kahit saan naroon si Reyes Liza, naroon din ako. Kung may tao na walang galang kay Reyes Liza, hindi ko siya patatawarin. Talagang mapagpanggap. Tara, kasama ang ganyang tao, nagdudumi ang hangin. Sige. Cruz Mila. Sino ang gumawa niyan? Kuya, natanggal na ako. Ganito pa rin ang trato nila sa akin. Hindi talaga ako yung klase ng babae na sinasabi nila. Huwag mo rin sisihin si Ate Liza. Para sa ikabuti mo yon. Aalis na ako ng tuluyan. Tumayo ka muna. Huwag kang mag-alala, hindi ito problema mo. Nandito si Kuya. Walang makakapagtanggal sa'yo. Pero si Ate Liza, tama na kuya. Kung talagang si Ate Liza gustong gawin sa akin, imposibleng bantayan mo ako 24 oras. Mas mabuti nang umalis ako. Aayusin ko ito. Dito ka lang, walang problema. Anak, inom ng gatas, sundo natin si Daddy, ha? Sige na mahal, huwag ka nang umiyak. Lisa, binabalaan na kita.
Huwag mo nang gamitin ang maruruming paraan para saktan siya. Bakit kailangan mo pa ring gawin ito? Ihatid mo na ang bata sa itaas? Sige. Liza, iginagalang kita, mahal kita, paulit-ulit kitang pinagtiyagaan ang iyong pagkabrat, pero ikaw, sinisante mo si Mila. Pinapasaktan mo siya sa mga empleyado at pinipilit dahil sa iyo muntik na siyang magpakamatay. Ang iyong mga ginawa, ganap nang lumampas sa aking limitasyon. Kaya si Mila ang iyong limitasyon, ha? Batay lang sa kanyang panig na salita. Naniniwala ka agad na ako ang gumawa. Naimbestigahan mo na ba ng maayos? Kailangan pa bang imbestigahan? Ang buong kumpanya maliban sa iyo, sino pa ang gagamit ng ganyang mababang paraan para saktan siya? Liza, wala kaming masama ni Mila, walang nangyari. Kung gusto mo pa na magpatuloy ang ating kasal, payo ko huwag ka nang lumayo. Bago ang kaarawan ng bata, mag-cool down muna tayo. Maghiwalay muna tayo ng sandali. Rafael, sigurado ka bang para sa kanya makipag-away sa akin at maging kaaway? Iwanan ng asawa at anak? Lahat ito ay sarili mong gawa, sarili mong kapahamakan. Payo ko huwag mong abusuhin ang iyong kapangyarihan, saktan ng iba. Kung hindi, magdi-divorce tayo. Ate, huwag kang mag-alala. Sa panahong wala si Kuya Rafael, araw-araw kitang bibigyan ng video niya. Alagaan mo siya. Kung ikaw at ang bata ay namimiss siya, mag-video call ka sa akin. Layas? Lumayas kayo. Wala nang maayos, hindi na mababawi. Ang kasal na ito, tapos na. Simula noon, sinimulan ni Rafael na iwasan ako at hindi na bumalik. Ang mga video na ipinadala ni Mila ay madalas at iba-iba. Salamat sa pag-promote sa akin bilang Executive Assistant. Santos Rafael Nabura ang aking pagkakamali, matagumpay na nilabanan ang bullying sa trabaho. Ang sarap ng feeling na may nagtatanggol sa akin. Ang 3 araw at 2 gabi kasama si Santos Rafael nagsimula na ang Aurora date. Araw-araw ay romantikong simula. Sumama kay Santos Rafael sa high society party, sinabi niya na ang ganda ko raw sa evening gown. Ate Liza, huwag kang mag-alala. Araw-araw ay maayos kong inaalagaan si Kuya Rafael, hindi siya mag-iisa. Rafael, ikaw ang unang nagtaksil sa akin at sa anak natin. Kaya huwag kang magsisi. Ihanda mo ako ng divorce papers at ang settlement ng shares sa grupo ng Angkang Santos. Siguraduhing mailalabas ko ang lahat ng aking assets bago ang full moon party sa loob ng 3 araw. Ayusin lahat. Ma'am Liza, sigurado ka bang bawiin ang lahat ng ininvest mo sa grupo ng Angkang Santos? Oo. Lahat-lahat. Rafael, naghanda ako ng malaking sorpresa para sa'yo. Sana kayanin mo. Liza, pagod ka na? Pasensya na, sa mga nakaraang araw nasa ibang bansa kami. Walang panahon para bumalik at alagaan kapag kapanganak mo. Pero marami akong dala na bitamina. Pauuwiin ko si Rafael para lutuin at ipainom sa'yo. Nako! Ang mahal kong apo. Liza! Nasaan si Rafael? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Maaaring abala siya kasama ang kanyang ibang babae. Tatay, nanay. Ito ang aking assistant na si Mila. Magandang araw po, Tito at Tita. Rafael, ngayon ang unang buwan ng anak mo. Nagdala ka ng ibang tao. Anong ibig sabihin nito? Ma, si Mila ay hindi ibang tao dahil kamukha niya ang unang pag-ibig ng iyong anak. Na-promote bilang executive assistant at siya si Rafael na isang buwan nang laging andyan na maingat na inaalagaan bilang bagong babae. Hindi lang siya pinagtanggol sa kumpanya dahil sa kanya. Sinadya akong hiyain at gusto pa akong hiwalayan. Diborsyo? Rafael, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo nga sa akin. Liza, Ang usapan nating dalawa, bakit mo pa sinasali sina tatay at nanay para masaya ka na? walang hiya. Ang kapal ng mukha mo.
Tatay, lahat ito ay hindi totoo. Liza, huwag kang mag-alala kahit anong mangyari. Ipagtatanggol ka ni nanay. Hindi ka magtitiis. Ipinapangako ko. Walang sino man ang makakapagpabago sa iyong posisyon bilang Mrs. Reyes. Nanay, salamat po sa pag-aalaga ninyo ni tatay sa mga nakaraang taon. Pero pasensya na. Rafael, maghiwalay na tayo. Rafael, magdiborsyo na tayo. Liza, kung may hinaing ka, sabihin mo sa akin, nanay, pero ang diborsyo hindi basta-basta sasabihin. Liza, para kay Mila, gusto mo akong hiwalayan? Sinabi ko na huling beses na yon. Kung ganyan ka nag-aalala sa iyong batang kaklase, ibibigay ko sa'yo. Wala namang nangyari sa amin ni Mila. Walang pagtataksil. Ilang beses mo ba akong sisisihin bago ka maniwala? Naniniwala ako sa'yo. Alam kong ikaw at si Mila ay walang aktwal na nangyari. Bakit ka makikipaghiwalay? Dahil marumi ka na. Rafael, Sinabi ko nang may pagka-OC ako sa kalinisan. Pero araw-araw mo kasama ang assistant mo. Magkasama kayo, nakakasuka. Gusto kong malinis ang relasyon natin. Pero ikaw, binigyan mo siya ng 5 milyon pisong kwintas. Pinaupo mo sa passenger seat mo. Dahil sa kanya, naghiwalay tayo ng tulugan. Isinama mo siya sa handaan para pumalit sa kin. At higit pa, isinama mo siya sa first month birthday ng anak ko. Hindi ba sinasabi ng mga gawain mo sa kin na ako Mrs. Santos dapat nang bumitaw? Hindi ko inaasahan? na si Rafael Santos sa labas ay nagpapakita na para bang mahal na mahal ang asawa, pero sa totoo lang, ganyan pala siya. Tama nga, si Mila Cruz sa unang tingin pa lang. Ay isa ng manloloko. Paano naman nagkagusto si Mr. Santos? Sa ganyang babae? Oo nga. Nakakahiya para sa pamilya Santos. Tama. Liza, alam kong hindi ka maayos ngayon. Pero ngayon ay first month birthday ng bata. Alam mo pala na first month birthday. Kung hindi mo alam, akala ko kasal nyo. Tama na, Liza. Sa loob ng maraming taon, hirap tayong magkaroon ng anak. Anong ating anak? Anak ko to. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang batang ito ay hindi iyo. Ang batang ito hindi sa iyo. Para inisin ako, kahit ganitong biro nagawa mo bang gawin? Paniniwalaan mo man o hindi, pinagawa ko na ang abogado ng kasunduan sa diborsyo at niliquidate ang mga ari-arian ko. Mr. Gu, kung walang problema, pirmahan mo na. Ang pirma na ito, hindi ko pipirmahan. Liza, tayo lang naman ay amo at empleyado lang ang relasyon. Ang lagi nating pinag-uusapan, trabaho lang naman. Nung iniwan mo ako at ang bata para makipagromansa sa kanya, araw-araw siyang nagpapadala ng video sa akin at nagpapakitang tao sa social media ng sweet ninyong trabaho araw-araw para isipin ng iba na siya ang totoong Mrs. Gu. Sa tingin mo hindi pa ito paglabag? Ate! Alam ko nakakapanganak mo pa lang, hindi stable ang mood mo, madaling mag-overthink, postpartum depression. Pero mangyaring maniwala ka sa akin, ako ang assistant ni Kuya. Kailangan kong maging komprehensibo, ito ang aking professional na kakayahan. Walang boundary ang pag-upo mo sa tabi ng presidente? Dala ang regalo para sa anibersaryo ng kasal ng asawa ng presidente. Ang profesional na kakayahan ni Assistant Mila, napunta ba sa aso ang tinuturo mo? Ang profesionalismo ni Mila Cruz, wala bang natutunan? Wala ka bang katapusan? Dahil lang sa siya ay aking junior, kaya ko siya mas inaalagaan. Bakit mo gusto na maghiwalay tayo? Hindi ko maintindihan. Tanga ka ba o bulag? Hindi mo ba nakikita ang pagiging mapanlinlang ng babaeng ito? Sa ganitong mahalagang okasyon ngayon, dinala mo siya para patayin kami sa galit, sinasabi mo sa lahat na gusto mong palitan ang asawa mo? Liza, alam mo naman ayaw ko ng diborsyo. Para sa anak na lang. Pagkatapos ng birthday party ngayon, uuwi ako at magpapaliwanag sa'yo, okay? Rafael, sinabi ko na, hindi ito ang anak mo.
Hindi talaga ito ang apo ko. Reyes Liza, ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Meron kang hindi mo malilimutang dating pag-ibig. Meron din akong kababata ko. Isang gabing lasing at nagkaanak. Ito ay normal na bagay. Tama. Noong iniwan mo ang iyong asawa at anak na bagong panganak, isinama mo ang iyong batang babaeng kasama upang manood ng mga bituin habang tumitingin ng buwan. Ako naman, hinanap ko ang ama ng bata. Nagkaroon kami ng malalim na usapan tungkol sa relasyon. Sayang at hindi siya nakarating ngayon. Kumpara sa iyong pagiging hayag, ako ay medyo mas mababa. Pero kung hindi mo iniisip, pwede kong ipatawag sa bata na tawagin kang tatay. Pero, hindi mo pwedeng gamitin ang apelidong Gu. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw mismo ang nagkamali. Para sa isang bagay na hindi karapat-dapat sa entablado, ikaw ay sa harap ng lahat nagpapakita ng masamang mukha sa sarili mong asawa. Paano ako magkakaroon ng isang anak na baboy kung bobo? Tita, talagang nagkakamali kayo. Sa tingin ko si Liza ay may postpartum depression. Kaya nag-iisip siya ng sobra. Anong posisyon mo? Pinagsasabihan ko ang sarili kong anak. Anong karapatan mong sumingit? Nanay. Tama si Mila. Ang lahat ng ito ay mga chismis. Ako ang iyong anak. Paano ka naniniwala sa mga estranghero? Estranghero. Si Liza ay manugang ko sa pamilya Gu, ang iyong asawa. Tatay, nanay, dahil estranghero na ako, wala nang dahilan para magpatuloy pa. Kasunduan sa diborsyo, ipapaprepare ko sa abogado. Bukas ay personal kong ihahatid sa opisina. Tara na, sige. Diborsyo kung wag mo nang isipin. Ang sakit mo. Bakit ang wedding photo natin nasa basurahan? Kung maghihiwalay tayo, syempre dapat malinis. Hindi lang ito, pati na rin ang bahay na ito. Ipinasabi ko na sa abogado. Liza, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawa. Hindi ako nangaliwa, ni hindi ko man lang nahawakan si Mila. Alam ko, galit ka sa akin dahil medyo pinaboran ko siya dati. Pero pangako ko, walang nangyari sa amin. Huwag mo akong hawakan, nandidiri ako. Rafael. Parehong marumi ang pisikal at emosyonal na pagtataksil. Alam mo naman palagi na gusto ka ni Mila, di ba? Tinatamasa mo ang paghanga niya. Gusto mo kapag tinatawag ka niyang kuya. Naaalala mo ang unang pag-ibig mo sa kanya. Alam mong maiinis ako, pero pinili mo pa rin siyang paboran. Nakalimutan mo kung sino talaga ang asawa mo. Alam mo ang lahat. Pero ginawa mo pa rin ang alam mo. Pasensya na, mahal. Alam mo, namatay ang unang pag-ibig ko dahil iniligtas niya ako. Akala ko nakalimutan ko na siya, pero nang makita ko, ang mukha ni Mila na eksaktong kapareho, hindi ko maiwasan na alagaan siya ng kaunti. Sumusumpa ako, walang nangyari sa amin. Ikaw lang ang mahal ko. Alam mo ba ang kasabihang hindi na maaayos ang basag na salamin? Ang relasyon natin parang sirang wedding photo. Tapos na. Anong ibig mong sabihin? Mr. Santos. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, isipin mo na lang kung paano susolusyunan ang krisis ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Mr. Santos, masama ang balita. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya. Ano ba ang nangyayari? Nasa ng mga kasosyo natin? Sinasabi nila na nagkasala ang grupo natin sa korporasyong Mulan Gabi. Kinansela ng magkabilang panig ang mga order at binawi ang puhunan. Naputol ang pondo, dapat kang bumalik agad. Ikaw ang gumawa nito. Oo. Santos Rafael. Hindi ako kailanman naging mabait na tao. At alam ko palagi, hindi mo nakalimutan ang iyong unang pag-ibig. Naiintindihan ko pero iginagalang ko. Dahil mahal kita. Pero si Cruz Mila, ano ba siya? Karapat dapat ba siyang sumayaw sa harap ko? Dahil pinili mong magtaksil, kailangan mong magbayad ng halaga. Reyes Liza. Isa ka ring shareholder ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos.
Gusto mo talagang gawin itong sugatan ng kaaway ng libo na pumipinsala sa sarili ng 800. Anong pakinabang mo dito? Sa maliit na pera ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos, ako, Reyes Liza, ay hindi ito pinapansin. Dapat mo akong pasalamatan para sa iyo at sa iyong munting asistente pagbibigay ng ganitong oportunidad na magkasamang magtiis sa hirap at ginhawa. Para makita mo ang kanyang tunay na muka. Sa huli, dahil naiinggit ka lang, kaya mo ginawa ito, tama ba? Dahil gusto mong maglaro, sige, lalaruin kita. Pero ang diborsyo ay talagang imposible. Ate Wang, umuwi ka muna kasama ang bata. Madam, ang inyong samahan ng asawa mo sa loob ng maraming taon, talaga bang aabot sa diborsyo? Kapag nawasak ang tiwala, wala nang paraan para ayusin pa. Ang pag-alis sa tamang panahon ay ang pinakamatalinong desisyon. Ate Wang, huwag mo akong tawaging madam. Tawagin mo akong Miss Reyes. Ano ito? Abiso ng pagtatalaga bilang pangalawang pangulo. Sinabi ni G. Santos dahil sa pagpapakalat ni Liza ng hindi totoong balita na nagdulot ng pagkansela ng order ng korporasyong Mulan Gabi na nagdulot ng malaking pagkawala sa kumpanya. Simula ngayon, aalisin ang posisyon bilang pangalawang pangulo. Ako ang papalit. Si Liza ay asawa ng presidente. Ganun lang siya pinalitan? Si Mila ay isang intern lang. Bakit siya karapat dapat maging pangalawang pangulo? Tama. Walang kwenta. Si Liza para sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos ay naghirap ng matagal. Siya ang may pinakamalaking ambag. Ano ang karapatan mong pumalit sa kanya? Hanggat nasa kumpanya si Liza, siya lang ang kikilalanin kong pangalawang pangulo. Ako rin, isang intern, hindi mo man lang sinukat ang sarili mo. Akala mo ba larong bahay ang pagiging pangalawang pangulo? Ikaw, kayo. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Ako na ngayon ang pangalawang pangulo. Ako ang inyong amo. Oh, kailangan ko bang tawagin si G. Santos dito? Bukas ang iyong mga mata, tingnan mo. Kung gusto mo pang magtrabaho sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos, ngayon, dali-dali kang magdala sa akin ng kape at humingi ng tawad sa akin. Baka pag-isipan ko pang kalimutan ang nakaraan. Kung hindi, sisantihin ka sa grupo. Sa sirkulong ito, ang iyong reputasyon ay masisira. Bakit hindi ka pa kumilos? Ang laki ng kapangyarihan mo, Assistant Mila. Ang lakas ng dating ni Mila Cruz. Liza, dumating ka na sa wakas. Jang, gaya ng dati, ihanda mo ako ng kape. Sige po. Pinalitan mo pala ako. Naging vice president ka, kaya pala ang yabang mo. Magaling. Sige, magtrabaho ka ng mabuti. Sana makuha mo rin agad ang posisyon ni Mrs. Santos. Liza, tumigil ka sa pagsasalita ng pabalbal, sabi ni Rafael. Simula ngayon, personal assistant mo ako. Assistant mo ako. Oo, sinabi mismo ni Rafael. Ate, masyado kang walang ginagawa bilang VP, kaya ka nag-iisip ng kung ano-ano. Huwag kang mag-alala, sa ilalim ko ka. Siguradong marami akong ibibigay na trabaho para sa'yo. Basta hindi ka idle, hindi ka mag-iisip ng kalokohan. Rafael, totoo nga na kung magiging brutal ka, hahigitan mo pa ako. Akala mo sa ganyan, mapipilitan akong yumuko. Napakabata. Dahil personal assistant kita ngayon, pakikuha naman ng kape para sa akin. Tandaan mo, 3 kutsarang asukal, walang gatas. Ano? Ayaw mo, Lisa? O kaya ang ganitong simpleng bagay, sasabihin ko kay Rafael? Hindi naman. Narito na ang kape. Liza. Liza, ito ang resulta ng pagmamaliit mo sa akin. Sa huli, nasa ilalim ka rin ng kontrol ko. Liza, nababaliw ka na. Liza, baliw ka na ba? 3 asukal, walang gatas. Tulungan si Miss Ann na mahimasmasan para hindi niya makalimutan ang sarili niyang apelyido. Lisa. Hindi ba umaasa ka lang sa magandang pamilya mo? Anong ipinagmamalaki mo? Kung si Mr. Santos ang unang nakakilala sa akin, hindi pa sigurado kung sino ang magiging Mrs. Santos. Talaga?
Kaya ang Mr. Santos mo, sinabi ba niya sa'yo na papakasalan ka niya or meron ka bang magandang network, posisyon, kakayahan, or background para makita ng pamilya Santos ang halaga mo? Oh, hindi niya sinabi. Eh ano ngayon? Meron akong mukha na katulad ng kanyang unang pag-ibig. Iyon ang halaga ko. Papakasalan ako ni Mr. Santos. Mangyayari iyan maaga o huli. Kaya alam mo na ikaw ay isang taong maaring sa anumang oras palitan na itatapon, di ba? Liza, tumigil ka sa pagsisira ng relasyon. Hindi bababa sa ngayon, ako ang panalo. Sa tingin mo, gusto ka pa ni Mr. Santos? Ang mga lalaki, gusto nila ang katulad ko. Isang dalisay na estudyante sa kolehiyo. Hindi katulad mo na masungit, matandang babae na may anak sa labas. Bilang isang estudyanteng malapit ng magtapos sa kolehiyo, tinuturuan ka ng eskwelahan ng propesyonal na kakayahan at asal. Hindi para magsalita ka ng walang pakundangan. Parang sa aso napunta ang iyong pagpapalaki. Pangalawa, tulad ng sinabi mo, masama ang ugali ko. Kaya pinapayuhan kita, huwag kang magpakita sa harapan ko. Ayaw na ayaw ko sa mga bobong tulad mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa karapat-dapat nasaktan ko ng pangatlong beses. Kalihim Ignacio, sabihin mo kay Santos Rafael, sabihin mo sa kanya na pumunta sa opisina ko, sabihin mo na ako mismo ang magdadala ng divorce papers sa kanya. Sige, Ma'am Reyes. Ms. Reyes, sigurado ka bang aalisin na ang lahat ng pondo ng kooperasyon ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos ng eksaktong 2:00? Sigurado ka bang aalisin na ang lahat ng pondo ng kooperasyon ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos? Kapag nagsimula na, ang mga stock ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos ay babagsak ng tuluyan. Mahaharap ito sa isang hindi pa naganap na krisis. Ang lahat ng pagsisikap mo sa mga nakaraang taon, masasayang din? Maligayang pagbati sa ating Miss Reyes sa muling pagkapanalo ng isang tropeyo para sa ating grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Salamat sa inyong lahat sa pagsisikap nitong mga nakaraang araw. Dodoble ang bonus ngayong buwan, 1 linggong bakasyon. Sige. Mahal, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at para sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Simula ngayon, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi na kita pababayaan pang muli. Isagawa na. Miss Reyes, narito na ang lahat. 7 taon na ang nakararaan dahil sa inyong tiwala, sumama kayo sa akin sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Simula ngayon, lahat ng pangunahing koponan ng korporasyong Mulan Gabi ay ibabalik na may dobleng sahod. Isagawa sa loob ng 3 oras. Opo. Liza, ano ba ang gusto mong gawin? Reyes, Liza, ano talaga ang gusto mong gawin? Maghanda na kayo. Opo, Lisa. Kailangan mo bang sa harap ng maraming tao insultuhin si Cruz Mila? Kuya, kasalanan ko ito. Hindi dapat ako pumunta sa harap ng asawa mo. Aalis na ako ngayon. Huwag mong sisihin si ate. Hindi ako karapat-dapat sa posisyong vice-presidente. Nakita mo, si Cruz Mila hanggang ngayon ay pinagtatanggol ka pa. Kailangan mong magkaroon ng hangganan ang pagiging makulit. Reyes, Liza, na-demote ka. Alam mo naman sa sarili mo kung bakit. Kung hindi dahil sa'yo, ang ating mga kasosyo ay hindi aalisin lahat ng pondo. Muntik nang mabangkarote ang grupo ng negosyo ng Angkang Santos dahil sa'yo. Santos Rafael, ipinapayo ko sa'yo na magpatingin sa doktor ng mata. Ay hindi, diretso sa utak. Paano mo magagawang gawing vice-presidente ang isang intern? Ano naman ang problema sa intern? Si Cruz Mila ay kumatawan sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos at nakuha ang kontratang nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong natapos na ang order. Ang order na 500 milyong piso, ikaw ba talaga ang nakakuha nito? Oo naman. Ang manager ng purchasing department ng korporasyong Mulan Gabi ay kababayan ko. Buti na lang siya kaya natapos ang deal. Manager ng purchasing department. Santos Rafael, hindi ako pumunta ngayon para pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan. Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na.
Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi kita hahadlangan na hanapin ang iyong sekretarya at huwag mo rin akong hadlangan na hanapin ang ama ng aking anak. Pirmahan mo na ito. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi ako makikialam sa paghahanap mo ng iyong sekretarya at huwag mo ring pakialaman ang paghahanap ko sa ama ng aking anak. Liza, pwede bang tumigil ka na sa pag-aartista mo? Alam ko, gusto mo sa pamamagitan nito na ako'y pilitin na paalisin si Mila, pero si Mila ay walang ginawang mali. Pwede ba magkaroon ka ng kaunting pagpaparaya? Humingi ka ng tawad kay Mila. Ang tungkol sa pagsuspinde ay kakalimutan ko na lahat. Rafael, parang hindi kita nakilala kailanman. Napakabago mo, nakakatakot. Kung hindi ka pipirma ngayon, maghahabol ako ng diborsyo bukas. Liza, naipaliwanag ko na sa iyo ng hindi mabilang na beses. Bakit mo pa binabanggit ang diborsyo? Dahil marumi ka na. Ang relasyon na ito ay hindi ikaw lang ang may pagkamaingat, ako rin. At ako ay may anak na sa iba. Talaga bang gusto mo maging stepfather ng aking anak? Ate, mahal na mahal ka ni Kuya Rafael. Paano mo siya masasaktan ng ganito? Wala ka bang kahihiyan? Liza, kaya umamin ka na? Inaamin mo na ang diborsyo natin ay dahil sa ama ng bata? Ganon mo siya kagusto? Oo. Ngayon, sabik na sabik akong makita siya. Sige. Kung ganon, huwag kang magsisisi. Rafael, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Ginoong Santos, nakumpirma na. Sa panahon ng paghihiwalay ninyo ng asawa mo, hindi siya nakakita ng kahit sinong lalaki. Bakit hindi akin ang batang iyon? Posible bang Ginagawa lang iyon ng asawa mo para manginis sa'yo? peking ebidensya? Ang totoo, ang bata ay sa iyo talaga. Mahal, sa buong buhay ko, ikaw lang ang iisa. Kumusta, Liza? Rafael. Dati akong nag-aakala na ang kasalang ito ay magpapakilala sa akin sa isang mabuting tao. Hanggang sa dumating si Mila, saka ko lang naunawaan ang pagmamahalan natin. Ay parang bangkang nag-iisa sa gitna ng dagat. Kahit isang maliit na unos ay sapat na upang madaling ibaligtad ang kasal na ito. Ginoong Santos, hindi na kita gusto. Mahal, buksan mo ang pinto. Huwag kang umalis.
pamanhin ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maaaring sumagot. Mangyaring subukan muli mamaya. Reyes, Liza. Mali ako. Bumalik ka na, okay? Liza. Ate Wang. Pasensya na. Ang subscriber na iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi maabot. Imposible. Si Liza ay hindi maaaring iwan ako at umalis. Tama lumang bahay. Ang lumang bahay na madalas puntahan ni Liza. Tiyak na dinala niya ang bata upang makita ang mga lolo at lola. Tatay, nanay, nasaan si Liza? Siya ba ay dinala lang ang bata dito? Hindi mo bantayan ang sarili mong asawa at may kapal ng mukha kang magtanong sa amin. Nanay, alam ko. Galit ka pa rin sa nangyari sa handaan ng bata sa akin. Pero lahat ng ito ay may papaliwanag ko. Si Mila at ako ay talagang walang anumang relasyon. Pakiusap, palabasin ninyo sila, maaari ko siyang kausapin at ipaliwanag ng maayos. Wala kang paliwanag. Saan ka noon? Wala ang asawa mo rito. Ano ito? Alam kong pinoprotektahan ninyo siya. Gusto ninyong umamin ako ng pagkakamali. Paano ako naging nagkaanak ng isang tulad mo, walang utang na loob na tanga? Paano ba naman naging anak kita na walang utang na loob at tanga? Sige, tanga ako. Dahil kayo ayaw ninyong ibigay siya, hahanapin ko na lang siya mag-isa. Alam kong nandito ka. Lumabas ka na. Liza. Liza. Nasaan ka ba talaga, Liza? Liza. Mahal, basta lumabas ka. Susunod na ako sa'yo palagi. Ma, saan mo ba siya itinago? Tama na, Rafael. Hindi kita naituro ng tama. Kaya ngayon naging ganito ka bata at walang modo. Si Liza ay ang dalagang si Liza ng Reyes. Kung wala ka o ang pamilya Santos, siya pa rin mabubuhay ng maayos. Ngayon umalis na siya. Tinalikuran ka na niya ng tuluyan. Masaya ka na ba? Ma, nalin lang kayo ng lahat sa kanya. Para akitin ako, kahit nasabihin na hindi akin ang bata, nasabi niya, Ma, gusto niyang iwan ako, niloloko lang tayo. Mahal. Anong nangyari sa'yo? Nanay. Ano yun? Nanay. Alam pala niya kung ano ang nangyari sa akin ang nanay mo. 3 taon na ang nakalipas. Na-diagnose akong may sakit sa puso. Kung hindi dahil sa asawa mo na naghanap ng koneksyon at nakahanap ng sikat na doktor sa ibang bansa, baka patay na ako 3 taon na ang nakararaan. Tay, bakit ka nagbago ng ganyan? Bakit wala akong alam? 3 taon na ang nakalipas. Nung nag-IPO ang grupo ng negosyo ng Angkang Santos, sa kritikal na panahon buong taon kang wala sa bahay dahil sa trabaho. Ayaw ka naming alalahanin kaya hindi namin sinabi sa'yo. Pero para sa isang intern, iiwan mo ang anggaling mong asawa. Gusto mo ba kaming patayin sa inis? Pero para sa isang intern, iniwan mo ang napakabuting asawa, gusto mo ba kaming patayin sa sama ng loob? Hindi ko alam. Akala mo ba ako at ang tatay mo ay dahil kay Liza sa lakas ng grupo ng negosyo ng Angkang Reyes? Kaya siya ginagawa ng mabuti? Wala kang ideya kung gaano? Siya para sa'yo, para sa aming pamilya Santos. Ang tahimik niyang pagsasakripisyo sa likod. Maging ang bata.
Liza, talaga bang aabot sa diborsyo? Paumanhin, tatay at nanay. Ang pagdating ko ngayon ay para magpaalam sa inyo. Ang bata, Talagang hindi kay Rafael. Isang taon na ang nakalipas na laman ko ang balitang siya ay baog. Siya ay napaka-proud, natatakot akong kapag nalaman niya hindi niya matanggap. Kaya tinanggap ko ang IVF. Ngayon, kung iisipin, mas maganda pala. Dahil nasabi na ang lahat, aalis na ako. si nanay ang may kasalanan sa'yo. Kami ng pamilya Santos ang may utang sa'yo. Alam ko, kung hindi dahil sa iyong lihim na suporta, hindi sana ganoon kabilis ang pag-unlad ng negosyo ng Santos sa hinaharap kahit anong gawin mo. Hindi ka namin sisisihin. Anak, sobra kang mapagpalagay. Si Reyes Liza ay sumasama sa'yo, pinalaki at pinalakas ang kumpanya, nag-anak para sa'yo. Pero hindi mo naalala na siya dati ay isang dalagang inaalagaan at iniingatan. Kung hindi dahil sa pagmamahal niya sa'yo, paano niya matitiis ang ganitong sakit mula sa'yo? Dahil ba may pagmamahal siya sa'yo, karapat dapat ba siyang saktan mo? Paano mo nagawa noong siya ay nasa postpartum? Makipaglandian sa ibang babae. Paulit-ulit mo siyang sinasaktan ng salita, nakipaghiwalay sa kanya, at dinala pa ang babaeng iyon sa handaan ng kaarawan ng sanggol. Hanggang ngayon may kapal ka pa bang humingi ng tawad sa kanya? Ako ang nagkamali. Ang anak na hindi naturuan kasalanan ng ama. Nitong mga nakaraang taon, masyado kong pinalaki ang pagiging maluwag sa'yo. Kaya't naging hindi marunong makilala ang tama at mali. Ngayon para kay Reyes Liza, dapat kitang parusahan asawang hindi karapat-dapat. Ngayon para kay Liza, disiplinahin kita, ikaw na asawang hindi karapat-dapat. Kasalanan ko, dapat akong hampasin. Walang utang na loob, pinatay mo siya at sinira mo ang kanyang puso. Alam mo na ngayon, ang pagkakamali mo, huli na, pinaalis mo na si Liza dahil sa ginawa mo. Tama na, tama na. Kung patayin mo ang anak mo, sino ang hahabol sa manugang natin? Ang kasalanan niya, siya lang ang dapat managot. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Siguradong hahabulin ko si Liza. Hinding-hindi ko siya susukuan. Liza, nasaan ka ba talaga? Miss na miss kita. Bumalik ka na, pakiusap. Asawa. Hindi ba dati ikaw ang pinakaayaw sa pag-inom ko? Marami na akong nainom ngayon. Bumalik ka at alagaan mo ako, pwede? Pakiusap. Alam mong mahina ang tiyan mo, bakit marami ka pang inom? Gusto mo na naman bang sumakit ang tiyan mo? Asawa, ikaw ba talaga? Sino pa kaya kung hindi ako? Asawa. Mali ako. Pero hindi talaga kita niloko. Mahal kita. Pakisuyo ko, wag mo akong iwan. Okay? Huwag kang mag-alala, syempre hindi kita iiwan. Asawa. Alam ko na, ang bata talaga ay akin.
'Di ba? Hindi, Rafael. Ang bata ay sa iba. Mr. Santos, may masakit ba sa'yo? Magluluto ako ng sabaw para sa'yo. Ikaw pala. Ikaw pala. Kuya, hindi ka pumasok sa opisina nitong nakaraang 2 araw. Nag-aalala ako sa'yo, kaya naisipan kong puntahan ka sa bahay. Pero pagkapasok ko, niyakap mo ako at sinabi, "Na-miss mo ako." Pasensya na. Marami lang akong nainom kanina. Sa susunod kong gabi na, huwag ka nang pumunta sa bahay ko para maiwasan na mapagkamalan ka ng asawa ko. Kuya, ikaw at ang asawa mo ay hiwalay na. At buntis pa siya sa ibang lalaki. Talagang gusto mo lang siya, di ba? Wala kang alam. Amang bata ay sa akin. At saka, hindi ako iwan ni Reyes Lisa. Oy, Mr. Santos, nasaan ka? May problema sa kumpanya. Direktor Villanueva, ang pagkaputol ng pondo ay pansamantala lang. Ang aming Grupo Santos ay hindi kailanman nangyari ito dati. Uy, Direktor Villanueva, uy. Santos Rafael, may problema. May problema sa produkto. Ang natitira naming partner ay nagpadala ng liham ng abogado na nagsasabing bayaran ng multa sa kontrata. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ba talaga ito? Nasaan ang pera ng Grupo Santos? Nasaan ang tagapamahala ng produkto? Saan siya nagpunta? Santos Rafael, nung umalis si Mrs., ang lahat ng pera sa kumpanya ay inilipat niya. Noong una, ang mga tao sa produkto ay sumama kay Mrs. sa kumpanya. Ngayon, sumama silang lahat kay Mrs. Liza. Imposible ito. Kuya, matagal akong naghahanap. Binili ko ang paborito mong kape at ang baon na ginawa ko mismo. Subukan mo. Ilagay mo lang dyan. Kuya, kahit gaano ka kaabala, kailangan mong kumain. Kung abala ka, papakainin na lang kita. Lumabas ka. Kuya, umalis ka. Kuya, Pasensya na. Sobrang inis ko ngayon. Kumpanya muna mag-apply ng contingency plan. Ako na ang bahala sa iba. Mahal, talaga bang iiwan mo ako ng ganito? kuya, ang bait mo, hindi ka iiwan ng asawa mo. Gusto lang niyang gamitin itong paraan para malaman mo na hindi kaya ng grupo kung wala siya. Pinipilit kang makipagbalikan. Ngayon ang account ng grupo ay 2 milyon na lang. Ang ibang kontrata ay kinansela na lahat. Ngayong pagkakataon, ang grupo ay talagang... Kuya, huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa tabi mo at tutulong sa'yo. Narinig ko na ang nagmamay-ari ng korporasyong Mulan Gabi ay lalabas sa press conference bukas. Kung makakapagtulungan tayo sa korporasyong Mulan Gabi at magkaroon ng partnership, tiyak na malalampasan ng grupo ang krisis. Pero ang banket bukas, ang grupo ay hindi kasama sa mga inimbitahan. May paraan ka ba para makuha ang imbitasyon? Kuya, nakalimutan mo na ang kababayan ko ay nasa korporasyong Mulan Gabi, si Mendoza tagapamahala ng Purchasing Department. Kung tungkol sa pagkuha ng imbitasyon, siguradong walang problema. Tama si Mila. Kailangan ko munang malutas ang krisis ng grupo para maging malinaw ang isip ko at hanapin sina Liza at ang anak. Liza, hintayin ninyo ako ng anak natin. Liza, kahit walang background o posisyon, kaya ko ring tulungan si Kuya. Sa huli, sino ba talaga ang nakatayo sa tabi niya? Ngayon ang natitira kong yaman ay 2 milyon na lang. Kailangan kong makuha ang kontrata sa korporasyong Mulan Gabi. Kung hindi, ang grupo ng negosyo ng Angkang Santos ay talagang masisira sa aking mga kamay. Mila, sigurado ka ba na itong si Mendoza tagapamahala ay mapagkakatiwalaan? Siyempre. Mendoza tagapamahala. Dumating na ako. Mendoza tagapamahala mamaya. Kailangan ko pa pong tulong ninyo na magsalita ng mabuti para sa amin. Madali lang.
Kaibigan ko ito, papasukin sila. Matagal na tayong hindi nagkita. Ma'am Reyes, hindi pa po ba ninyo alam, ang mga taong dumating ngayong gabi ay para sa inyo, ang misteryoso na tunay na may-ari ng korporasyong Mulan Gabi. Lahat gusto makita kung anong klaseng alamat kayo. Dati hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling magsalita. Ma'am Reyes, sige, dito muna kayo kumain ng konti. Pupunta muna ako sa press release para tingnan kung handa na. Sige, sige. Reyes Liza. Mahal, sa wakas natagpuan na kita. Asawa natagpuan na kita sa wakas. Ang grupo ng negosyo ng Angkang Santos ay wala sa listahan ng imbitasyon, di ba? Asawa, nagmamalasakit ka pa pala sa akin, tama ba? Mr. Santos, pakiusap, bantayan mo ang iyong mga salita at kilos, hiwalay na tayo. Kung magpapatuloy ka ng ganito, maaari kitang demandahan ng sexual harassment. Hindi, asawa. Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Alam ko na ang bata ay akin, tama ba? Mr. Santos, nasa panaginip ka pa ba? Asawa, alam kong mali ako. Kasalanan ko lahat. Patawarin mo po ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang pagkakamali ko sa iyo at sa bata. Okay lang. Dati, ako ay isang buhong. Hindi ko dapat kinuha ang perlas na kwintas para ibigay sa iba. Patawarin mo po ako. Santos, hiwalay na tayo. Wala na tayong koneksyon ngayon. Maging makatotohanan ka. Huwag mong gawing mas masahol pa. Okay? Hindi, alam ko nung panahong yon ikaw ay galit lang. Alam ko talagang mali ako. Sa panahong ito, hindi ko kayang mawala ka. Umuwi tayo, okay lang? Naniniwala ka pa bang sa'yo ang batang ito? Mapagbibigyan kitang tuluyang mawalan ng pag-asa. Pahintulot para sa artipisyal na pagbubuntis. Imposible ito. Para makipaghiwalay ka sa akin, nagsisinungaling ka ng lahat ng bagay. Maganda naman ang relasyon natin. Paano ka naman magpa-test tube? Mukhang hindi sinabi sa'yo ng mga magulang. Totoo, ang mga bagay na ito, hindi nila alam kung paano sasabihin, normal lang iyon. Anong ibig sabihin? Hindi ko sinabi sa'yo noon, sinabi ng doktor na hindi ka maaring magkaanak. Pero ang taas ng pride mo, sasabihin ko sa'yo, kakayanin mo ba? Kaya naghahanap ako ng donor, lagi kitang iniisip. Pero anong nangyari? Ipinakita mo sa akin ang iyong tunay na kulay. Hindi imposible. Tiyak na nagsisinungaling ka. Anong ibig sabihin? Anong nangyayari? Ate Liza, sobra ka na. Paano mo masasabi ang ganyan kay Kuya Rafael? Kahit na si Kuya Rafael dati ay nagkamali, hindi mo naman dapat gamitin ang ganyang kasinungalingan para saktan siya. Rafael, si Mila, kahit may problema sa ugali pero tapat naman siya sa'yo. Mahal, sumusumpa ako. Wala talaga akong nararamdaman kay Mila. Sa iyong oras, mas mabuting isipin mo kung paano malulutas ang krisis ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Anong ibig sabihin? Ate, alam ko, gusto mong malaman ni Kuya Rafael na kung wala ka, hindi kaya ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos, pero huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa pinuno ng korporasyong Mulan Gabi. Kung magkakaroon ng partnership sa Mulan Gabi, tiyak na malalampasan ng grupo ang krisis. Yung kababayan mo si Tagapamahala Mendoza ng Purchasing Department. Sino ka ba talaga? Ma'am Liza, nagkamali ako. Ma'am Liza, nagkamali ako. Tagapamahala Mendoza. Anong nangyari sa'yo? Ma'am Liza, nagkamali ako. Maawa po kayo sa akin. Ma'am Liza, maawa po kayo sa akin. Tagapamahala Mendoza, ikaw ay tagapamahala ng korporasyong Mulan Gabi. Bakit ka natatakot kay Liza Reyes? Siya ay dating vice-presidente ng grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Tanga. Siya ang tunay na may-ari ng Mulan Gabi. Ang kumpanya natin. Talagang napahamak ako sa iyo. Pero gusto pa rin kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na ang kumpanya natin ay may ganito kalaking magnanakaw. Paano naman? Paano naging ikaw ang amo ng Mulan Gabi? Bakit? Bakit ikaw lang ang nakakuha ng lahat ng magagandang bagay? Liza, ikaw ang amo ng Mulan Gabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong sasabihin ko? Sabihin sa iyo na ang Santos Group na pinagmamalaki mo ay nabuhay ng paulit-ulit dahil sa limos ng asawa niya. Ikaw na napaka-proud. Kung nalaman mo, kaya mo ba?
Pakiramdam mo lang ay dumadami ang pressure. Kaya't pinapagawa ko lang sa korporasyong Mulan Gabi na lihim na bigyan ng 500 milyon ang grupo ng negosyo ng Angkang Santos. Hindi ko inaasahan na siya ang sumira nito. Akala ko mag-asawa tayo, iisa. Ang akin ay sa iyo. Tahimik akong nagbigay, iningatan ng iyong pagmamalaki. Ngunit ano ang kapalit? Ikaw ay para sa isang kapalit na mas mababa sa akin sa lahat ng aspeto, paulit-ulit na pagdududa, paninisi at pagtataksil. Liza, akala ko lang si Mila ay bata pa at inosente, kaya binigyan ko lang siya ng konting pag-aalaga. Hindi ba't lagi mong iniisip na lagi ko siyang tinatarget? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang inosenteng alagad na sinasabi mo kung ano talaga ang kanyang totoong muka. Huwag kang mag-alala. Nagpapanggap lang akong magpapakamatay. Kuya, hindi ito totoo. Maniwala ka sa akin. Kuya? Mila? Siya ba talaga ang kuya mo? Wala kang alalahanin. Nagpapanggap lang akong magpapakamatay. Si Rafael, nagalit siya ng sobra at nakipaghiwalay na kay Liza. Ang diborsyo nila sigurado mangyayari. Kuya. Peke ang pinag-aralan ko. Kung hindi lang dahil sa kanyang pagiging gwapo at mayaman, halos masuka na ako sa tawag na kuya. Kapag naging Mrs. Santos na ako, gagamitin ko ang pera ni Rafael para mag-alaga ng ibang lalaking cute. Kuya, wag kang maniwala. Si Reyes Liza iyan, pinaparatangan niya ako. Puro kasinungalingan, wag kang maniwala. Sayang naman ang tiwala ko sa'yo. Bakit mo ako niloloko ng paulit-ulit? Bakit? Hindi ba ginagamit mo rin ako? Dahil meron akong mukha na kamukha ng iyong unang pag-ibig, kaya mo iniwan ng iyong asawa at anak. Lahat ng ito kasalanan mo. Cruz Mila, iniimbestigahan ka sa pekeng diploma, panunuhol, at pagbebenta ng sikreto ng kumpanya, kasama ang iyong tagapamahala Mendoza sa kulungan mag-isip-isip kayo. Kuya, iligtas mo ako. Hindi ako maaaring makulong. Kung makulong ako, masisira ang buhay ko. Kuya, Reyes Liza, patawarin mo ako, pakiusap, Reyes Liza. Maawa ka sa akin, Miss Reyes. Mahal, tanga ako, bulag ang mata ko. Kaya nandaya ako ni Mila, pero sumusumpa ako, wala talaga kaming dalawa. Hindi ko rin naisip na pakasalan siya. Rafael. Palagi mong sinasabi na si Mila ang mali, pero ang may pinakamalaking problema ay ikaw. Hindi mo makalimutan ang unang pag-ibig mo, pinapaboran mo ang isang kahalili. Sa ating kasal, nag-aalangan ka. Oo, totoo na wala kang naging pisikal na relasyon sa iba at hindi ka nangaliwa. Pero ano ngayon, nagtataksil ka pa rin. Hindi. Liza, maniwala ka sa akin. Maniwala ka ulit sa akin. Ipinapangako ko. Hindi na kita sasaktan mula ngayon, okay? Ang basag na salamin ay hindi na maaayos. Ang tubig na natapon ay hindi na maibabalik. Mula nang basagin mo ang bote ng gatas para sa kanya at sinabi mo sa akin ang salitang diborsyo. Diborsyo na tayo. Mula nang dalhin mo siya sa Handaan ng binyag ng anak natin. Mula nang paniwalaan mo siya at hindi ako pinaniwalaan, patay na ang ating kasal. Rafael, magbabayad ka sa iyong mga ginawa. Pababayaran ko sa iyo at sa grupo ng negosyo ng Angkang Santos na mawala sa industriyang ito. Ma'am Liza, handa na ang press conference. Pwede ka nang umakyat sa entablado. Magandang araw sa lahat. Ako ay mula sa korporasyong Mulan Gabi ang pinuno na si Reyes Liza. Nakalimutan ko na dati kang isang napakaliwanag na tao. Ginoong Rafael, masama na po. Opisyal nang nag-bankrupt ang kumpanya. Ang sasakyan at bahay mo ay naka-freeze na. Maraming stockholders ang naghahanap sa'yo. Karapat dapat lang sa akin.
Liza. Pasensya na.